Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-25 na kabanata ng Noli Me Tangere, sa Bahay ng Pantas. Kinabukasan, matapos libutin sandali ang kanyang lupain, nagtungo si Crisostomo Ibarra sa tahanan ni Piloso Potasio. Tahimik ang paligid at tila humihinga lamang ang mga halaman sa lumulutang na pader at mga baging sa bintana. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang nakayuko ang matanda, abala sa pagsusulat ng isang aklat na puno ng kakaibang simbolo at mga iginuhit na larawan. Nagulat si Ibarra nang malaman niyang hindi ordinaryong aklat ang sinusulat ni Piloso Potasio. Hindi daw ito para sa kasalukuyang henerasyon, kundi para sa mga susunod na salinlahi, mga taong may higit na kaalaman at pag-unawa. Ipinaliwanag ng matanda na sinusulat niya ito sa Tagalog gamit ang sarili niyang sistema ng pagsulat upang hindi agad masira o masunog ng mga taong bulag sa katotohanan. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Ibarra na hindi talaga baliw si Tasio, kundi isang pantas na hindi makasabay sa kababawan ng lipunan. Mula rito, inilahad ni Ibarra ang dahilan ng kanyang pagpunta, ang pagpapatayo ng paaralan bilang alaala ng kanyang ama at regalo sa kanyang bayang Sinilangan. Humanga si Piloso Potasio sa plano ng gusali, ngunit mabilis niyang sinundan iyon ng isang kakaibang payo. Huwag kang hihingi ng payo sa akin. Ayon sa kanya, sa mata ng lipunan, ang pagsangguni sa isang itinuturing na baliw ay magbibigay lang kay Ibarra ng kapahamakan. Ipinaliwanag ni Tasio na sa San Diego, ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa talino o kabutihan, kundi sa pakikisama sa mga makapangyarihan, lalo na sa mga kura at opisyal. Upang magtagumpay ang sino mang may mabuting hangarin, kailangan mo na raw magpanggap na sumusunod sa kagustuhan ng may mga kapangyarihan. Kung hindi, tiyak na madudurog ang pangarap sa bigat ng mga paring nais panghawakan ang lahat ng kapangyarihan sa bayan. Sa kabila nito, optimistiko si Ibarra. Naniniwala siyang makakamit niya ang layunin ng walang kaguluhan dahil bukas ang isip ng mga Pilipino at marunong silang magpasalamat sa Espanya. Ngunit mabalis itong sinlungat ni Tasio. Ayon sa kanya, bulag ang gobyerno. Nakatingin lamang sa ipinapakita ng mga pari, habang ang mamamayan ay walang tinig, walang kalayaan at nawalan na ng lakas para magreklamo. Binilaan ni Tasio na darating ang araw na maaaring sumabog ang mga pinipigilang damdamin ng mga mamamayan gaya ng mga rebolusyong minsang sumiklab sa kasaysayan. Naligalig si Ibarra sa narinig, ngunit patuloy siyang nagtanggol sa pananaw na mabuti ang simbahan at gobyerno. Dagdag pa niya, mahal niya ang Pilipinas at gayon din ang Espanya, kaya naniniwala siyang maaari siyang lubakat ng taas noo at hindi kinakailangang yumuko. Ngunit mariing itinama siya ni Tasio. Sa bayang ito, 200 lamang ang mapagpipilian, magyuko o mapugutan ng ulo. Lalo nang iginiit ng matanda na hindi sapat ang kagandahang loob at salapi upang magtagumpay. Hanggang hawak na mga kaaway ang larangan ng edukasyon at kapangyarihan, kailangan ng taktika, pasensya at ang pag-unawa sa takbo ng lipunan. Nang banggitin ni Ibarra ang tungkol sa pari na pumatay sa kanyang ama, si Padre Damaso, lalo pang nagpakatotoo si Piloso Potasio. Inamin niyang mas mabuting maghanap ng ibang paraan si Ibarra kung ayaw niyang malugmok sa kapahamakan. Hindi pa handa ang bayan. Marami pang damo sa lupang nais niyang bungkalin. Sa huli,
Inakay ni Tasyo si Ibarra sa bintana at itinuro ang mga halaman. Tinukoy niya ang tangkay ng isang rosas na yumuyuko kapag hinipan ng hangin upang hindi mabali, at ang isang punong itinanim mula sa kagubatan na kinakailangan muna niyang tukuran bago tumatag. Ang aral niya, may panahon para tumayong matatag at may panahon para yumukong magsamantala upang hindi mabuwal. Dito nagtapos ang kanilang malalim at mapangalim na pag-uusap na naglatag ng malaking babala sa tatahaking landas ni Ibarra at nagpaalala ng tunay na kalagayan ng lipunang kanyang kinabibilangan.